Hindi mo kailangan ng 10,000 pesos para magkaroon ng maayos na daily phone. Pero sa around 5K range, isang maling pili lang mabibitin ka sa storage, battery o performance. Tatlo ang pag-uusapan natin ngayon pero hindi sila pare-pareho ng priority. Huwag ka munang mag-decide hanggat hindi mo naririnig lahat kasi may isa dito na storage king. Yung isa naman performance focus at may isa na battery monster stretch option. Bracket natin is around 5,000 pesos in 2026. Dalawa dito strictly under 5K at may isang slightly above bilang stretch option. Hindi ito camera comparison o gaming battle. Decision guide ito para sa daily phone at backup phone use. Meaning pang social media, pang online banking, pang OTP, pang school apps, pang negosyo, pang commute. Sa ganitong presyo, bawat compromise ramdam mo. Kaya malinaw dapat kung ano ang inuuna mo. Performance ba, storage o battery life? Unahin natin ang pinaka-aggressive sa papel, ang Redmi 15C. Nakasale ang 8GB RAM at 256GB storage black variant at 4,860 pesos. Ngayon unahin natin kung saan siya malakas. Dito siya agresibo, 8GB RAM at 256GB storage under 5K. Ito na ang pinakamalakas na value move up sa lineup. Sa real world use, ibig sabihin nito hindi ka agad magdi-delete ng apps. Pwede kang mag-install ng Facebook, Messenger, TikTok, banking apps, shopping apps, school apps at may space ka pa para sa pictures at videos. Bilang daily phone, less stress sa storage. Bilang backup phone naman, hindi siya magiging emergency only device dahil pwede mo siyang gawing main work device kung kailangan. Pangalawa, 6,000 mAh battery with 33 watts charging. Kung 8 to 10 hours ka na sa labas, scrolling, watching, chat, kaya niyan tumagal ng buong araw. At kung lowbat ka naman, mas mabilis mag-top up kaysa sa typical 18 watts phone sa ganitong price. Kung commuter ka o student na whole day sa campus, malaking bagay ang battery capacity. Pangatlo, 6.9-inch HD Plus 120Hz display with Gorilla Glass 3. Ang 120Hz ramdam sa scrolling ng Facebook at TikTok. Mas fluid ang galaw. Although hindi to AMOLED pero sa social media consumption, smooth ang experience. Ang Gorilla Glass 3 naman dagdag layer laban sa minor scratches kung laging nasa bag. Pero syempre may kapalit yan at dito mo kailangan mag-adjust. Helio G81 Ultra processor. Estimated nasa around 260k to 300k ang tutuklas. Ibig sabihin pang basic to moderate use lang. Kaya niya ang casual games at normal apps pero kung heavy multitasking ka o gusto mo ng mas stable performance sa demanding apps, may mas malakas sa lineup. Pangalawa, yung laki ng display, 6.9-inch siya. Kung gusto mo ng compact na backup phone na madaling gamitin sa isang kamay, medyo malaking adjustment to. Kung ang problema mo sa lumang phone ay mabilis mapuno ang storage at mabilis malobat, ito ang pinaka-logical choice. Pang content consumption, pang photo storage, pang business chat heavy user, bagay to. Kaya kung hindi ka gamer at mas mahalaga sa iyo ang space at battery kaysa raw speed, sulit ang 4,860 pesos sale price. Ngayon pag-usapan natin ang newly released performance focus option. Ito naman ang Samsung Galaxy A07 4G. Bagong pasok sa budget scene at price at 4,283 pesos. Unahin natin kung saan siya may edge. Helio G99 with around 532k Antutu score sa version 11. Sa around 4,300, ito na ang pinakamalakas na processor sa tatlo. Kaya mas stable ang app switching. Kung may 4 to 6 apps kang ginagamit sa work, school at chat, mas consistent ang performance. Kung mag-open ka ng camera habang may background apps, mas controlled ang lag. Hindi siya gaming phone pero mas solid siya sa daily multitasking kumpara sa G81 Ultra at Unisoc T7250. Pangalawa, up to 6 major Android upgrades. Ito ang long-term value na hindi agad napapansin. Kung bibili ka kasi ngayon at balak mo gamitin ng 2 to 3 years bilang backup device, hindi agad outdated ang OS. Mas secure ang updates, mas compatible ang future apps. Sa around 5K segment, bihira ang ganitong support. Pangatlo, 5,000 mAh battery with 25 watts charging. Hindi siya ang pinakamalaki pero balance. Kaya ang buong araw na moderate use at 25 watts is decent enough para hindi ka maghintay ng sobrang tagal mag full charge. Ngayon, saan ka mag-a-adjust? Sa 4GB RAM at 64GB storage. Ito ang pinakamalaking compromise. Kung marami kang apps at mahilig kang mag-save ng videos offline, mapupuno agad ang 64GB. Yes, may micro SD up to 2TB
GB pero ang apps kasi nakabase pa rin sa internal storage. So kung heavy user ka sa apps, mas komportable ang 8GB RAM at 256GB ng Redmi. Pangalawa, 6.7-inch HD Plus 90Hz display at 262 ppi. Smooth ang scrolling dahil sa 90Hz pero hindi siya kasing fluid ng 120Hz. At sa sharpness, basic lang para sa movies at streaming. So kung performance stability at long-term software ang priority mo, ito ang pinaka-balance daily at backup phone under 5K. Pero kung storage heavy ka, baka bitin ka dito. Now sa stretch option tayo. Realme C71 price at 5,579 pesos. Unahin natin kung bakit siya kasama kahit above 5K. 6,300 mAh battery with 45 watts charging. Ito ang pinakamalaking battery at pinakamabilis na charging sa tatlo. Kung rider ka, field worker o madalas na nasa labas buong araw, mas tatagal to. At kung kailangan mo mag-charge sandali bago umalis, mas mabilis ang recovery dahil sa 45 watts. Pangalawa, IP64 dust and splash resistance at may military standard shock resistance. Kung pang trabaho o medyo rough ang environment, may advantage ka sa durability. Pangatlo, 6GB RAM at 128GB storage. Mas balance siya kaysa sa 4GB at 64GB ng Samsung at hindi agad tight sa space. Pero malinaw din ang kapalit. Unisoc T7250 processor. Performance class lower tier. Pang basic browsing, calls, messaging at video streaming. Kung heavy multitasking ka o gusto mo ng mas stable performance sa demanding apps, mas may edge ang Samsung at even ang Redmi. At presyo, 5,579 pesos siya. Stretch option to. Kailangan malinaw sa'yo kung battery at durability ang priority mo para magdagdag. Ngayon, let's make it simple. Kung raw performance ang pag-uusapan, Samsung Galaxy A07 ang pinakamalakas. Around 532K ang Tutu versus around 300K class ng Redmi at mas mababa pa sa Realme. Kung storage at RAM ang priority mo, Redmi 15C ang pinaka-aggressive. 8GB RAM at 256GB storage under 5K is rare. Kung battery size at charging speed ang hanap mo, Realme C71 ang number 1. Sunod, Redmi at huli yung Samsung. Kung long-term software support ang hanap mo, Samsung ang pinaka-safe bet. Kaya kung gusto mo ng pinaka-balanced daily and backup phone around 5K na may strong processor at long-term software support, piliin mo ang Samsung Galaxy A07. Kung gusto mo ng malaking storage at malaking battery under 5K at okay lang na hindi pinakamalakas ang processor, piliin mo ang Redmi 15C. Lalo na kung makukuha mo ang 8GB RAM at 256GB storage at 4,860 pesos na sale. Kung battery anxiety ang biggest concern mo at kailangan mo ng mas matibay na build kahit mag-stretch above 5K, piliin mo ang Realme C71. Hindi ito tungkol sa pinakamataas na number. Ito ay tungkol sa kung alin ang swak sa daily workflow mo. Ngayon, ikaw ang mag-decide. Comment mo kung alin ang pipiliin mo at bakit. Redmi, Samsung o Realme. Check mo rin ang link sa description para makita ang latest price at promos. Kung nakatulong itong 2026 budget phone decision guide, like, share at subscribe para sa mas marami pang practical at diretso na tech breakdowns.